Statement ng isang matino na former chief of staff ng armed forces. Galing sa Philippine Science. Ayan. Naging Ito. napakatino na general, si Hermogenes Esperon. Anong sinasabi niya kay Bronner? This is a statement, kung sana makinig ito si Brownie. Okay, tignan natin. Quote, Ayan, ayan. if there is a conflict of interest between this government and the people, Ang ganda na sinabi niya. my advice to AFP Chief General Browner Jr. is he should give more weight and listen to the people. Hermogenes Esperon, former AFP Chief of Staff. Napakaganda ang in-expose ng ating kadunatics natin, mga kadunatics, patungkol sa statement ni Terry Ridon Coque. Grabe, mga kadunatics. Biruin nyo mga kadunatics. Inakusahan si Inday Sara Duterte na tumaas daw yung SALN ni Inday ng 1,000%. Wow naman! Hay! Kakahiya ka, Coque. At ito, ang ganda ng sinabi ng ating kadunatics dito. Panoorin natin, mga kadunatics. Panoorin natin. Ito. Sabi kasi ni Ridon, which is panonoorin natin mamaya, na document show, VP Duterte's net worth rose over 1,000%. Okay, that's Terry Ridon ang nagsabi. Panoorin natin yung video na ito, mga kadunatics. Nakakahiya ka, Coque. Nag-viral kasi ito, mga kadunatics. Ayan. Nakakatawa talaga to si Ridon. Nag-comment siya sa SALN ni VP Sara from 2008 up to 2025, and that's around 16 to 18 years. Bro, nag-increase to yung SALN ng 1,000%. Ridon, kaya ng OFW. 5 to 7 years kaya ng OFW. Hindi pa 1,000% ang increase ng assets nila. Eto si Sara, pati yung asawa niya is attorney. Nagtrabaho din sa government. Kaya yan ng 1,000%. Normal yan. Sobra pa nga sa iba. Pero bakit ka hindi nagko-comment dito sa mga kaalyado mo from 2022 to 2025? Oh, 1,000% Tignan yung mga network promoted. ng mga kaalyado, mga boss mo. Ni isa, hindi naabutan ni BT Sara yung amount na yan. Look at that, mga Nasa kadunatics. 70 mil. Yun lang ang SALN ni BP Sara. Pero tignan yung mga kaalyado mo, mga boss mo, kakilalan mo. Tignan nyo ang network. Tapos 2025. Billion na. This is only for 3 years. 3 years. 3 freaking years. Nakita nyo? Ba't hindi ka nagko-comment dyan? Oh no! Paano na lang, mga kadunatics, kung i-present din to sa hearing kay Inday Sara Duterte once they will talk about her SALN, mga kadunatics. Just an example. Bakit hindi ka nagsasalita patungkol sa yung mga kaalyado na sobra-sobra yung in-increase na SALN, mga kadunatics? Ayan, di ba? 2022 to 2025, mga kadunatics, sobrang laki ng increase ng SALN nila. Can you imagine? From 200, 300 million, umabot na ng billion ngayon. Tapos wala kang sinasabi. Doon ka nakatutok sa 70 million ni Inday Sara Duterte. Oh no, Lord. I'm sorry, pero walang sense talaga ang mga nangyayari ngayon. Walang sense, mga kadunatics. Ay, nako. Panoorin natin yung sinabi niya, mga kadunatics, para, may source evidence tayo na hindi lang gawa-gawa. Ay, ito. Nabahala siya! Nabahala sila. Yeah, but to have a starting point, Madam Chair, the original SALN 2008 is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. So we will 18 million, mga kadunatics, sa 2008, 18 million. be flashing the SALNs for 2023 and 2024. May we request, Madam Chair, that the Secretary be directed to flash? For the record, the SALN
from which Seryosong-seryoso talaga yung cocaine na to. the Honorable Ridon is first referring to is the 2008 SALN, which provides for an 80 million net worth. 18 million? Oh Lord, pasalo ako. Mga kadinatics, 18 million for a public servant. Napakaliit yan. Napakaliit mga kadinatics. Tapos, inakusahan nilang nagnakaw si Inday Sara Duterte, Ama Duterte. Kayo, ang Diyos na ang bahala sa inyo. And with the indulgence of the members, we will be flashing the 2023 and 2024 SALN. Parang patay na mga kadonatics, walang ka-aura-aura sila Jinky magsalita Kasi mga kadonatics, itong SALN ni Inday Sara Duterte, wala to sa kalingkingan ng SALN nila, itong mga nagsalita dito. Di ba? Kaya, hindi masyadong enthusiastic sila mga kadonatics. Madam Chair, this is the 2023 SALN. We can proceed to see the totality, the net worth, Madam Chair. 2023, can we go down further, please? A little bit down. Ayan, net worth po. Net worth for 2023. 77 million 508,841 pesos. This is for 2023, Madam Chair. So, from 2008 to 2023 mga kadonatics, yan lang. Yan lang na-increase 77 and now. Tapos 2023 to 2025, panoorin nyo kung magkano. Can we flash 2024, Secretariat, please? 2024. Kindly flash the 2024. Magkano? 98? Alright. Tagal. Can we Scroll go- down first. Okay, yeah, please. that's correct. For 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice 88. President is, 88. can you put it a bit further, please? Up. Down, please. 88,512,370.22. So we are submitting it for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the Justice Committee as to whether or not we would consider it. There was an increase of 10 As a- million pesos, Madam Chair. Sorry? From 77 million to... No, the original 88. SALN at 2008. How Which much was is the 2008 SALN? 18 million. 18. 1.8. Is it 1.8 or 80? 1.8. It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We Ay, nako, oh Lord. Mga kadonatics, nakatutok yung mga nagdalakihan nilang mata sa every increase ng SALN ng Vice President, mga kadonatics. Can you imagine? Vice President, working Vice President, working Mayor, mga kadonatics. Tapos, magkano lang ang increase? Nasa 70 million, mga kadonatics, from 2008 to 2024. 70 million. Ang sabi ni Inday Sara Duterte, kasi nag-react siya dito, nakatinghaya lang ako? Nakatinghaya lang ako? Wala akong ginawa from 2008 to 2024? I work hard! At kung mga kadonatics public servant ka, napakaliit nito. Napakaliit, mga kadonatics, budget lang to sa isang proyekto. Oh no, maliit na proyekto. Tapos, kung makakutya kayo, naku, mga kadonatics, kakaiba yung amats ng mga congressman na to. Ay, nako. See, look at this. Look at this, mga kadonatics.
wala silang pakialam kung magkano yung increase ng mga kasamahan nila. Kahit aabot pa yan ng trilyones mga kadunatics, wala silang pakialam. Kasi hindi ang Duterte eh. Hindi ang Duterte. I would not be surprised mga kadunatics kung pati si Pulong, si Baste, isali na nila sa investigasyon sa SALN. I would not be surprised mga kadunatics because they're Dutertes. Baka isama na si Duterte, si Kitty. Ganyan ka mga kumag itong mga to. Well, anyway mga kadunatics, panoorin natin yung ito, maganda ang discussion ng mga political analyst na to mga kadunatics. Ito maganda. Anyway, live to mga kadunatics. Kayo nang bahala, mag-comment kayo sa down below mga kadunatics, babasahin natin yan. Yung malupitan kay Terry Cokay. Ayan, Yeah, I maganda need to to sinabi nila dito. that because this is a political issue. Kung may sense man lang itong sinasabi Domestic na, issue. Pangalawa, wala naman siya sinabi doon sa rally ng Tindig Pilipinas noong September 21 na kumpirmado at aminado na tumanggap sila ng pera from the National Endowment for Democracy na Amerika. Which is American funded. At pangatlo, ikaw, Trinidad, hindi ko na-explain kung bakit nagpunta ka sa Taiwan kasama mo si Jay Tariela sa Coast Guard. No. At sumipsip kayo kay no. Ching Laite na presidente ng Taiwan. At nag-thumbs up pa kayo at kayo inireklamo ni Secretary Teresa Lazaro, hindi lang kay Gibo Teodoro, kundi kay itong sa PCG, commandant na si Ronnie Hill Gavan. Si Gaban. Inireklamo kayo dahil wala kayong abiso sa DFA at since security matters was discussed in Taiwan, hindi yan kasama doon sa exemption ng Presidente Executive Order. In other words, kung pupunta kayo sa Taiwan discussing geopolitics and security issues, mga espiya kayo. Nag-training kayo doon kung ano mga talking points ng Amerikano at saka ng mga Taiwanese separatists against another country. So, huwag ka magmamaangan. Kayo ang on the record na tumanggap. Kayong mga Armed Forces of the Philippines. And further, kung may pera man ang tinanggap, with due respect, di ono, itong mga generals, tumanggap ng pera kay Romualdez. Di ba? O tingnan mo ito. Video nila. For all we know, yung pera na tinanggap nyo galing sa insertion. Galing sa insertion. O tingnan mo ito si Bronner talking with Romualdez. Ito, ang saldi ko. Nakakahiya, Pakita mga natin kandidates. sa publiko. Kayo, ang hilig nyong maninira sa mga legitimate protesters. And dissenters. Pero, and the one that nagpaparating ng kanilang hinaing sa gobyerno. Pero, hindi nyo nilalabas kung ilan ang natanggap nyong pera kay Romualdez at kay Saldico. Ito, pakinggan natin. Ito si Bronner. Natahimik sila. As we committed, I'm here with our chair for APRO and our APRO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350, that's not only being Allowance affirmed, but 350 it's been pesos. approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. Diyan nila kinuha yung loob ng AFP mga kadinatics.
pera-pera, kaya hindi nagsasalita itong mga ugok. You are top priority, sir. Please tell the Oh, men top and women in the priority. AFP, top priority po Pera. kayo. And we are fully committed to support all of you and keep your morale high and to always take care of you. Please Kasi, saan na yan itong mga to? Saan na? Saldico Romualdez, saan na? Ginaba na mga kadinantics, gaba na. Nakarma na. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. Hindi na lumalabas ito sa public itong si Romualdez, So the decide Sino- here sino in ba yung isa? Si the Manny? BICAM that will be ratified tonight in the plenary. Si Dalibia na yan, mga We kadinantics. will ratify the budget on Wednesday, and the president will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Wow, fellowship, Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Okay. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year as well. Thank you. Binabribe kayo mga membro ng armed forces para maging loyal kayo kay Marcos Actually, live to sila ngayon, mga kadinantics, Live to sila. through the speaker. At ito si speaker at saka si Saldico. Sino ba sila ngayon? Sila yung number 1 and 2 purportedly or number 2 and 3. Number Nasaan 1 na si sila Marcos, ngayon? number 1, number 2 Si si Dado pala Romualdez, itong number kasama 3 si nila eh. Saldico. Na inaakusa ngayon ng kumukurakot ng pera ng bayan. Sila yung dahil sa testimony or statement ni Saldico na nireveal niya na si Romualdez yung amo niya at si Marcos ang nag-insert. For all you know, yung 100 billion na in-insert ni Saldico upon the orders of Marcos, dyan yun binibigay sa inyo yung pera. Kasama kayo doon, if ever. Or if not, kasama kayo doon sa ibang insertions. Kasi we're talking here of 250 billion at least inserted and 150 billion doon sa program. Anong sinasabi ni Romualdez? Kaya namin, huwag kayong mag-alala because we can produce the money for you. From 150, naging 350. So, isn't that trying to Grabe, maneuver no? Billion ng yan, Romualdez para mag-gain nyo yung loyalty ng mga sundalo? Para makinabang kayo kay Marcos, pero dahil binribe nyo yung mga sundalo, Tahimik sa hindi sasama sa taong bayan, sa hinaing ng taong bayan. So in other words, So, merong ginawa dito na parang na-compromise. I'm not accusing them, pero baka meron na compromise yung professionalism yes. ng armed forces. So yun ang issue Tingnan mo ngayon. itong Trinidad na ito. Anong pinagsasabi ni Bronner? The armed forces is a professional. But this guy is accusing the rallies of receiving money. He's playing politics. Plain and simple. Trinidad, you asshole, you're playing politics. When you're supposed to be a member of the soldiery of the country, you're supposed to be neutral. But you're accusing the rallies who Tama, were di ba? only there to have an assembly of people Showing the na sentiments. nag-express ng kanilang grievance sa gobyerno. Which is constitutionally Tingnan mo itong protected. isa. Itong General Palafox. Yan, kumpirmado naman Gusto dyan, ng sip-sip ng sip-sip kay Saldico, magpapapicture pa daw. Ito. Tingnan natin itong Sino yan? Kayo kasi, daldal kayo ng daldal against sa taong bayan. Pinipigilan niyo yung mga tao ninyo na makisama sa taong bayan dahil kayo mismo nakinabang kay Marcos at saka kay Romualdez at kay Saldico. Tama. Sino ngayon Tama. ang
nakakahiya na mga sundalo. Ito, tingnan mo ito si Palafox. Hi. Yeah. How are you? Magandang hapon. Okay naman po sir. Thank you. Thank you sir. Yeah. Yes. We have good news. Kirito ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Opo sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Yeah. Can I take a video of you sir? Sure. Sure. Sir, I can show it to the staff sir as the personnel when I talk to them next on the 14th on Saturday sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speakers, instruction by the president. Ano yan? Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Yes, Friday? sir. Oh, December 13. Yes, sir. Doon din ang formal natin. Oh. Opo sir, sa evening na siguro sir. Evening. Kung dadating si speaker. Speaker kami yung dalawa. So, we'll inform you on that. So, hopefully, ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes sir. So, please, okay, na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap ng sa Misibis and we announced it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM will thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So it means mga kadunatics, the same day lang pala to. Si Browner, kinausap ni Romualdez. Talagang yung mga liderato talaga mga kadunatics, yung kinausap nila, dalawa talaga sila. Tapos, eto na naman, the same day, si Saldico naman kumausap kay Falcon, Lieutenant General Facundo, Commander ng Southern Luzon, mga kadunatics. Okay. Please inform our soldiers na natuloy and then the president will approve the budget more or less December 20. So once approve yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po sir. Makakarating po sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solcom sir. Yes. Maraming salamat po sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the military in uniform. Excited Mga kadunatics, until now, I still cannot believe mga kadunatics na nawala tong mga kumag na to. Zaldico and Romualdez. Ang matindi pa niyan mga kadunatics, ay inexpose itong si Romualdez ni Zaldico. Can you imagine they were at the top mga kadunatics? Grabe! Holding the budget of the Philippines. And then suddenly, wala na sila sa picture. Wala na sa imahe itong mga kadunatics. It means, God is truly working. Not against us, mga kadunatics, but against them. Di ba? And more to come, mga kadunatics, more to come. Ito. excited na magkapag-picture taking pa kay Saldico para daw ayusin niya yung kanyang mga tauhan na binigyan ng pera, stipend galing sa insertion.
Oh, bakit hindi galing sa insertion yun? Galing sa BICAM eh. Wala naman sa NEP yun eh. Oh, pero sa BICAM, nakinabang itong mga sundalo at itong mga generals na ito sa BICAM. Sa mga insertions. Tama. Hindi yan sa NEP, ha? Hindi yan sa General Appropriation Act, mga kadunatics, kundi sa BICAM. It means bicameral meeting, mga kadunatics, doon sila nag-i-insert ng pera na hindi na wala sa budget, mga kadunatics. I mean, wala sa budget pero may pera, ninakaw yung pera para doon i-insert, para i-bribe yung mga kasundaluhan. Although tayo, no, we don't fault the lower rank and the Well, personnel. we're not saying. No, they deserve benefits. Pero ang masaklap dito, bakit nila pinamumukha ng utang na loob ng mga sundalo when they deserve this? They deserve this benefit. Oo. Itong allowance that's na true. ito, they deserve it eh. Oh, tingnan mo. When ha? they're exacting political Excited na leverage. excited sila. Parang mga tuta ni Romualdez, oh. Tingnan mo, nakapag-picture pa, oh. Parang, look at that. They deserve it, mga kadunatics. But, you know what? Their action, mga kadunatics, says otherwise. Bakit? Look at that. You're men in uniform. You're supposed, mga kadunatics, to protect the Filipino people. Tapos, eto, nagpa-bribe ka, mga kadunatics, for the interest of the leaders. Really? Ayan, saan na yung dignidad nyo ngayon? Wala. Dapat, mga kadunatics, taas noo ka, nakasalute sa flag ng bayan. Pero, look at this, mga kadunatics. Wala eh. Iba talaga magagawa ng pera. Kakaiba, mga kadunatics. Men in uniform, tapos yan, madali ka lang mabribe. I mean, they deserve it, but parang, ewan ba, dinaan sa bribe yung incentive nila, mga kadunatics. Ngayon, dahil dinaan doon sa bribe na concept, mga kadunatics, may utang na loob sila. May utang na loob. Katatay digong wala yan, mga kadunatics, dinoble agad yung sahod nila. Wala nang ibang sabi-sabi pa. Oh, di ba? Oh. Is that the kind of generals that we have? Parang conduct unbecoming. And now that you have realized na yung mga pera na pinagmumudmud ay mga insertions pala, which were part of the money that was plundered by Romualdez, Marcos, and Saldico. Are you proud of that? Kayong mga generals na Yeah, di ba? na nakapag-picture taking? Mm. It's kind of with your respect. Ngayon lang nangyari ito eh. Oh, before walang ganun. Tapos itong Trinidad, nilalait niyo yung mga Reyes, pero kayo, hobnobbing with Saldico and Martin Romualdez are now the most accused people of It means- plundering the money of the taxpayer. Listen The to most this, accused. ito, statement ng isang matino na former chief of staff ng Armed Forces. Galing sa Philippine Science, Ayan. naging Ito. napakatino na general, si Hermogenes Esperon. Anong sinasabi niya kay Bronner? This is a statement, kung sana makinig ito si Brownie. Okay, tignan natin. Quote, Ayan. if there is a conflict of interest between this government and the people, Ang ganda na sinabi niya. my advice to AFP Chief General Browner Jr. is he should give more weight and listen to the people. Hermogenes Esperon, former AFP Chief of Staff. Pero Di ba? yan ang hinaing ni itong matino na general, si Esperon. Pero mukhang kumikiling si Brunel
doon sa hindi kahamnag pakinggan na Speaker Romualdez. May video kasi sa kanya. Oo. Naka-video So, kasi. yun ang sinasabi natin. So ano Sec. ngayong masasabi mo doon? Happy ka, Bronner, na nakipagdaldalan kay Romualdez tungkol sa insertions na matatanggap ng armed forces? Yun ang nga sinasabi Hindi ka ba natin. nahiya niyan? Na parang compromise yung professionalism nila. You have compromise. Sino nag-compromise? Yung leader nila. Yung leader nila. Hindi Tapos tayo. yung isang kumag na spokesman daw siya, aakusahan mo yung mga nagrarally ng foreign funded, yung kinain ng mga naghihirap doon sa naghihinaing sa kanilang mga grievance against the government. Di ba mga kadonatics? The rallies, tayo mga kadonatics, ang gusto lang natin, mapanagot yung mga taong nagnakaw, nagplunder sa pera ng taong bayan. Tapos, dahil nagrally ka mga kadonatics at itong mga kapulisan, kasundaluhan, ina-accuse ka pa na foreign funded. Like, really? Really? Ibig sabihin yan mga kadonatics ay talagang protector sila ng mga magnanakaw. Protected nila mga kadonatics ay itong nasa taas na punot dulo ng mga nangyayari ngayon. And which is, mga kadonatics, nakakalungkot talaga dahil they are men in uniform supposed to protect the Constitution, the nation, and the people. Pero ngayon, nako, parang makurap lang ang pinoprotektahan nila. Hindi, parang mga kadonatics talagang kurap. Insulto. Insulto ka, Trinidad. Oo. Dapat mag-resign ka dyan. Ang kapal mo. Parang hindi na natin kaya pakainin yung ating mga kababayan. Yun ang sabi Kasi niya. ito, ang utak nito, utak Amerikano eh. So whenever there is something untoward, he will always say na pag foreign funded, wala na ibang inaakusa niya na China ang nagpupondo. Kasi one-track mind itong Cariela at saka itong Trinidad. Di ba, paring Ado? What can you do? Sino ba nag-invento ng nagdala rito ng massive corruption? Sino ba nag-invento ng term na TIP? TIP. To ensure pleasure. Hindi na mga Amerikano. Pleasure? Bakit yan September 21, Rani? Ano sila? Nakapublish. Funded by the National Endowment for Democracy, the overt arm of the U.S. government for overt and open source intelligence. Yun, proven, and yet this Trinidad does not even made a comment Magbablind item na ka doon. foreign funded din pala yung mga tindig Pilipinas. Kasama Bias. dyan na akbayan. Bias. Kasama dyan Nagpakita na na Rappler. namumulitika ka, Trinidad, dapat matanggal ka because the armed forces supposed to be a professional organization. But you have played politics. You have played politics. Mature ka na you're still playing politics. And you're even making foreign policy announcements. Saka yung Superseding the president. Saka yung pagpunta nila sa Taiwan, dalawa ni Tariela, kung totoo yun, that may violate the one China policy. Yes. That's why Teresa Lazaro was Furious. angry. Oh. Angry with them. And Because it's you're on record. professional yun. Ito, hindi mga professional eh. At lumabas pa yan sa... Playing politics eh. Lumabas Dito na pa yan You're sa... not supposed to play politics. That article, Manny, Yeah. came out sa Washington Post. So, they breach protocol actually. Hindi na protocol. They violated the law. Yun po, mga kababayan, kung magdadaldal ka, Trinidad, make sure na wala kang skeleton in the closet. Ito kasi si Trinidad is part of the new abnormal. The new abnormal ito. Okay, so, make this last statement.
So, yun lang. Yung kay Rear Admiral Trinidad, dapat kung magsasalita siya, meron siyang ebidensya, dokumento. At ang nakakahiya rito, parang ginagawa niyang kawawa yung mga realista na may mga ipinaglalaban na prinsipyo at para sa kapakanan ng taong bayan. Hindi pa nila kayang pakainin. Si Sec Jing para kayang pakainin yung mga ano ron eh. Mag-cater pa. Cater pa. Pero parang masyadong pagmamaliit at gusto talagang dito pagbintangan na naman China na naman. China. Sinusuportahan ako ng Japan. Nagbibigay sa akin ng pondo ng Japan. Kung pagkain At lang sa saka Korea, katubig, para pagkain. kung pagkain na sa katubig, kayang-kaya naman natin. Hindi di ba? China. Hindi na kailangan China. At China, tinutulungan yung mga victim ng Typhoon Tino. Pero yung pinagyabang ni Marcos na the EDCA is here Or humanitarian. because the Americans want to use this basis for calamities, which is really a lie. Tama. Now that Aimee is saying that Marcos is a drug addict, a drug addict always, may kasabihan nung we were still in school. Sabi ng mga kaibigan, addict kasi yan. Kaya panay sinungaling. Pagka addict, nagsisinungaling parati. So that is Hindi the... lang yun. Ang mga adik, nagnanakaw para sa gustusan yung bisyo nila. I remember. Sinungaling When we were in the law nagnanakaw. school, mayroon isang senador ngayon. I even called her. Sabi ko, yung asawa mo, nagnakaw eh. Kumuha ng pera doon sa isang, doon kami sa bahay ni Rene Joaquin, pumunta yung husband niya, pero dating husband. Kasi yung husband niya, drug addict, pero nakapangasawa siya ng mayaman na mayaman, hindi na addict yung mayaman. Pero nung tinawagan ko, sabi ko, hindi pa siya senador, announcer lang siya. Sabi ko, yung asawa mo, nagnakaw ng dito eh. Pagsuspitsaan na kumuha siya ng pera dito sa those are history. So, yun lang, pinatunayan ko lang yung sinasabi ni Ado, na ang mga addict, magnanakaw At hindi sinungaling. at sinungaling. Delusional pa. Lahat na. Yun po ang katotohanan. Okay. Well, anyway mga kadonatics, what do you think? Di ba? Grabe yung mga point nila dito. Sobra. Ay, naku, hindi ka pa nakasubscribe mga kadonatics, mag-subscribe ka na. Kung gusto nyo mag-join sa ating membership, nako, baka naman. Comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much mga kadonatics. God bless you. Bye-bye.